Ito po sa likod natin, yun po nag-iisang kulungan dito mga kabayan, no, sa Greenland. Kung mga nakakulong dyan mga kabayan, pwede siyang makapagtrabaho pa sa araw, tapos sa gabi, babalik na lang sila dyan. Ano kaya itong mga bula-bula sa likod natin mga kabayan, no? Itong mga puti na ito. May idea kaya kayo mga kabayan kung ano ito? Hello po mga kabayan. So magandang gabi po sa inyo. Ito po kasama ko po si Amaya, si Mama na sa loob at saka si Axel palabas na. So may dala tayong skiing. Ito po yung isang klase na skiing. Hindi ito pwede sa mga yung pataas, paahon. Yung galing ka sa itaas hindi ito pwede. Yung pumunta kami ng airport sa itaas hindi ito pwede kasi pang kuan ito para pang lakad lang to. Panglakad lang siya. Ibang klase na skiing ito. Yung parang lahat ng katawan mo gumagalaw tapos diretso. Dapat sa mga patag na ito. Pwede ito sa pababa pero hindi masyadong yung sobrang baba. Yung kaya lang. Kasi ngayon lalabas kami. Kasi salidi naman ngayon. At wala tayong pasok bukas dahil Sabado. So papasyal ko yung pamilya ko dahil sa loob lang sila ng bahay palagi. Nakaka-board mga kabayan. At ito maganda kasi yung panahon dahil may araw. So tingnan nyo naman alas 7. Ayan po si Axel. Magpa-practice na naman siya ng sarili niya skiing. Ito na lang yung gamitin namin kasi walang bayad. Tsaka libre lang ito. Dahil ito binili namin last 2 years ago na ata ito. Kay misis ko ito. Pero kasya naman kay Axel. So ngayon ay ito yung libangan niya ngayon mamaya doon. At saka ipapasal namin kayo doon sa bagong lugar. Ipapakita ko sa inyo At ayan. So alas 7 tingnan nyo, sobrang liwanag. So hanggang alas 10 dito ngayon, maliwanag pa siya kasi bumalik na ngayong araw. Pag panahon na ng kuwan dito, buwan ng Hunyo, July or June, July, dyan na hindi na lumulubog yung araw. Just wait. Ayan, so pababa na kami mga kabayan. Wait, Amaya! Punta namin yung bula-bula doon, ipapakita ko sa inyo. At saka yung kulungan dito sa Greenland, nag-iisang kulungan dito. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng kulungan sa labas lang kasi hindi naman tayo makapasok. At sa ibaba doon, mayroong mga bula-bula doon. Ganda ng view doon. So tara, samahan nyo kami mga kabayan. Ganda ng panahon, no? Blue na blue yung langit. Posible ngayon magpakita yung Northern Lights pag ganito yung langit, clear siya. Basta ma-maintain lang siya na hindi siya parang uulan hanggang gabi, makikita mong between. Ayan, positive yung Northern Lights. So tara, let's go. Alis, kiskisin muna natin ito kasi nagyelo na siya dahil sa lamig. May init naman siya kaso ang problema ay malamig kaya pinatigas talaga sa loob. Hindi naman siya snow dahil sa sobrang lamig dito siya nag-create. Sa labas wala naman. Like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here.
the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid, or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile again. Ito po sa likod natin, yan po nag-iisang kulungan dito mga kabayan, no, sa Greenland. Yan. Napakaganda yan sa loob. Mayroon nga yung video sa YouTube, yung YouTuber na pumunta siya dito. Tiningnan niya yung kulungan sa loob, yung itsura, pinakita niya doon na yung mga nakakulong dyan mga kabayan, pwede siyang makapagtrabaho pa sa araw, tapos sa gabi, babalik na lang sila dyan sa kulungan. So hindi ko lang alam kung anong klase yung kaso nila. Siguro pag mga mabigat na kaso, parang sa Denmark kinadala. Ayun, so nandito na tayo sa area. So hindi ko na pinababa si Mrs. at saka si Amaya kasi natutulog pa si Amaya. So ako na lang dito, pasyal-pasyal na lang tayo dito. Pasyal ko kayo dito. Saka si Axel nandun sa baba. Axel, wag dyan! So ito mga kabayan, napapansin nyo sa likod natin, ang dami mga bula-bula dito. Sa tingin nyo mga kabayan, ano kaya ito? Itong bula-bula na ito. So nandun si Axel sa likod. Gusto kasi nila lalabas. Pero maganda naman ang panahon, may kisikat ng araw, kaso napakalamig. Pero napapansin ko kapag may sikat siya ng araw, medyo malamig at napakasakit. Kaya yan, nag-gloves tayo, nakabunit tayo. Yan, so ikot ko muna kayo dito habang ako yung nagsasalita dito mga kabayan. No? Tara Cham, samahan mo ako. Pasyal-pasyal tayo dito. Yan, si Axel kasama ko. Kasi mag-skiing kami doon mamaya sa pagbalik natin. Gusto mo mag-skiing? Yes. Kung mamaya tayo mag-skiing, pasyal muna tayo dito. Ipasyal natin tong mga subscriber natin dito sa YouTube para makita nila yung mga bagong view na naman, no? Wag lang yung puro snow. So ito naman yung bula-pula. Yan. Axel, gusto mo na magbakasyon sa Pilipinas? Yan. Sabi ni Axel, gusto niya magbakasyon sa Pilipinas. Plano talaga namin magbakasyon mga kabayan noong January or yung March na yung last choice namin bago mag-birthday si Axel. Ang problema kasi, ayun nga, yung sa papel namin, natagalan kami dahil may hiningi sa akin yung mga payslip ko, hindi ko kompleto ang napasa. Tapos, yung na-approve na yung papel ko, sa kanila na naman ni Axel. Kay Axel naman hindi na-approve kasi kina Mrs. na-approve siya. Lalim. Ang kay Axel naman, kasi hiningian ako ng marriage contract. Mabuti na lang mga kabayan, nakapagpakasal kami ni Mrs. last year nung umuwi kami sa Pilipinas. Kasi nung kinuha ko kasi si Mrs. ay hindi po kami kasal. Bali, live-in partner lang kami, pero may anak kami. Dito kasi sa Greenland, pwede mo makuha ang live-in partner mo kahit wala po kayong anak, basta may katibayan na nagsama kayo sa isang buwan, isang taon at 6 na buwan ata. Yun ang requirements dito dati, or 18 months. Pwede mo siya makuha. Hanggang ngayon, yun naman ang requirements. Pero nakadepende kasi sa kanila kung matagal ka dito, hinahanapan ka ng requirements. So, hinahanap sa akin, marriage contract. Mabuti na lang mga kabayan, nakapagpakasal kami dati. Siguro kung hindi kami nakapagpakasal, baka yung kaso ko about sa pag-process ng papel ay posible na hindi ma-approve. Kasi nga, nagsama na kami, tapos may anak kami. Pero hindi ko lang alam. So, nung pinasa ko ng marriage contract, ayun, na-approve na kay Axel isang linggo. So ngayon, balak naming magbakasyon. Hindi ko masasabi kung next month ba kasi dito. Kailangan mo kasi Axel, nandito kami sa gilid ng dagat. Bakit? Wag dyan kasi malakuan yan dyan. Bangin na yan dyan. Wag dyan. Yan po, dagat na po dyan. Pag namimingwit kami dati, dito kami namimingwit. Yan.
So, ang ganda ng view dito. Napakalamig lang. Ayan. So, dito tayo, Axel, oh. Ay, dyan na, may space, Hmm? Dali, kaya mo yan, Ano yun dyan? may space na, Ah, dyan, doon sa dulo. dyan, Huwag na, mahulog ka dyan. Ay, snow yan, malambot. Nandito tayo. dyan kami, Ayan. So, ngayon, ang problema ko na naman ngayon, magbabakashoot kami. Ikukuan ko naman dito sa panahon. So, sinesearch ko muna kung itong time ba to dito sa Greenland ay hindi po siya snow, hindi ba siya malakas yung hangin. Yun po yung kinoconsider ko dito. Kaya nagsisearch ako sa mga weather forecast kung ano ba yung panahon. Halimbawa, magpapakasyon kami next month, May, mga ganyan. May 1, kung okay ba siya, hindi ba malakas yung hangin. Kasi dito mga kabayan, madalas nakakancel yung flight dito dahil sa lakas ng hangin or snow. Dahil dito kahit May mga kabayan, no, nag-i-snow pa rin dito. Yung snow sa Greenland, mula po siya September hanggang matapos siya Mayo. Pero yung Mayo, pailan-ilan na lang yan. Diyan kasi nag-uumpisa yung spring talaga dito. Dito mga kabayan, kapag nagbakasyon ka sa Greenland, sa i-consider mo dito yung weather, tapos yung ticket, kung mura pa siya, titingnan mo siya. Kaya ayun, ako namimili ako dito na araw kung kailan ako magbakasyon. Kasi once kasi mga kabayan, kapag yung ticket mo dito sa Greenland ay nagpalpak mo dito, hindi ka naka-flight ngayon, lalo na kapag may connecting flight ka mula Denmark, Pilipinas, yun, madadamay na yun. So, sa ngayon, maglalagay ako ng allowance na kahit 1 week kasi plano namin ni Axel, ito si Axel, gusto niya daw saan gusto mo magpasyal? Hindi, pag uwi natin, saan tayo gusto magdaan muna? Ha? Saan? Disneyland daw, gusto niya magpasyal. Sabi ko dati sa kanila, wala naman tayong pang budget. Yung bago pala kami dito, sabi niya kasi pangarap na din na makapunta ng Disneyland. Kasi nga, yung mga barkada niya dito, Pilipino dito, na napunta daw ng Disneyland yung mga kapwa niya. Sabi ko sa kanya, wag mo na sila tingnan kung nakapunta sila kasi tayo wala tayong pera. Bago pa sila dito. Yan sabi ko. Hanggang itong nag-YouTube ako mga kabay, no? Nagpapasalamat sa inyo kahit paano. Nakaipon ako sa pamasahe nila ngayon. Uuwi kami. So, medyo okay din yung budget namin ngayon pag uuwi kami. Kapag dadaan kami ng Disneyland dahil mayroon akong pang bayad ng ticket kanila at panggala doon. So, kahit paano, ako'y nagpapasalamat sa inyo sa suporta ninyo. Kahit ako'y magbablog dito na pagod mga kabayan, no? Sa pagtapos ng trabaho ko, napapagod ako magbablog pero pinipilit ko pa rin makakuha ng video para maka-upload kasi alam ko sa inyo, marami dito yung nag-aabang ng video ko yung iba. Kaya ako ay masaya sa inyo mga kabayan, no, na sinusuportaran nyo yung aking video. Tingnan nyo, yan. So ngayon, meron na akong budget sa kanila. Ito na naman yung problema ko ngayon, yung pag-fill up na naman ng form. Kasi dito sa Greenland, kapag ikaw ay temporary permit dito or hindi ka po permanent residence dito, pagdadaan ka po ng Schengen country, tapos uuwi ka, kailangan mong re-entry permit dito sa Greenland na paintulot na ikaw ay pwedeng aalis ng Greenland at pwede kang kung gusto mong bumalik. Tapos, kung dadaan ka naman kasi ng Denmark, kasi itong Greenland ay siyempre part po ito ng Denmark. So, ang Denmark, isa po siyang Schengen country. So, once nga nakatungtong ka ng Schengen country, ay kailangan mo ng Schengen visa. So, ngayon, dalawa po yung visa na aming ipaprocess. Dito po sa Greenland visa, yun po yung re-entry permit, itatatak yan sa passport namin. So, dapat, 1 month before yung vacation namin, makapag-file na kami dito sa Greenland. Yung sa Schengen visa naman, Schengen visa or Schengen visa, 45 days. So, kailangan fill upan yun, malagay mo dun yung tama, at dapat hindi ka magkamali dun. Kasi, once na ma-reject kasi yung application or may mali dun, yari na naman yung ticket mo dun. Dahil, mga kabayan, yung budget sa ticket, mga kabayan, napakamahal dito. Ang budget kasi sa ticket dito, papunta ka ng Greenland at pabalik ng Pilipinas, balikan na yun. Kung budgetan mo talaga siya ng maximum, yung regular ticket lang, siguro nasa 200,000 or nasa 20. Ha? Sinatawag niya ako. Siguro nasa 20 Danish kroner kung ilagay natin sa peso, mga 180 pesos. Kung alagyan mo ng allowance, 20,000, siguro nasa 200,000 pesos. So alam nyo kasi mga kabayan, mayroon pa kasi yung mga insurance. Ang ticket kasi, mula dito sa Greenland, papunta ng Denmark,
kapag kuan po siya, yung hindi siya kuan mga kabayan, no? Hindi po siya season, kuan siya, mura. Pero pag season mga kabayan, no, mahal. Pag hindi po siya season, umaabot po siya ng 10,000 Danish kroner. Yung balikan na dito sa Greenland to Denmark. So kung sa peso yan, sa 90,000 pesos. Pero kung season, kung ano naman, kung tawag nito, kung mura naman yung ticket, umabot na yan sa mga 50,000, ganyan. Pakuha mo na yan, balikan na yan. So ilagay na lang natin yung maximum niya price talaga, 200,000. Mula dito sa Pilipinas, mula dito sa Greenland, NOK, papunta ng Denmark, tapos Denmark kung saan ka dadaan. Kasi yung plano namin, Air China siguro. So Denmark to China, tapos China to Manila. Kasi nga, Qatar sana yung plano namin dahil mayroong international airport sa Davao kasi dapat Davao yung namin, babaan namin dahil malapit lang sa amin kasi Mindanao nga kami. So ngayon, Manila na lang at China yung namin. Yung China hanggang Manila lang yun siya mula sa Denmark, dadaan ng China, tapos China to Manila. So connecting flight. Ngayon, kukuha na naman kami ng ticket mula sa Manila, papunta ng city kung saan kami bababa, halimbawa sa Davao. So ngayon sa Davao, pagdating namin ng Davao, bali 8 hours na naman yung biyahe namin papunta dun sa probinsya sa North Cotabato. So napakahaba yung biyahe namin. So isipin nyo mga kabayan, no? Kami magpamilya, 4. Ang gagamitin namin na eroplano, 4. Kasi dito sa Nok, Greenland, papunta ng Denmark, 1. Tapos mula sa Denmark, papunta ng China, 2. Tapos ngayon, China, papunta ng Maynila, so 3 na yan. Pagdating naman ng mga kabayan, Maynila, sasakay na naman kami ng isang eroplano papunta ng Davao or Jinsan. So 4 na yon. Pagdating na naman namin ng Jinsan or Davao, sasakay na naman kami ng van or bus na sa 8 hours. So grabe yung biyahe, napakahaba. Siguro yung biyahe namin naabutin siguro ng 2 or 3 araw mula dito sa Greenland bago namin marating yung aming destinasyon. Pero kung hindi siguro ako nag-YouTube mga kabayan, no? Tapos, hindi ako nagpe-Facebook. Siguro, dito tayo. Kaya mag-skiing na tayo. Hindi siguro ako magbabakasyon dahil ano naman yung ibabayad natin. So, isipin mo, sa regular, gaya ko, magpamasaya ko, 200,000, balikan. So, kung dalawa kami ni Mrs., 400,000. So, yung mga bata, kalahati lang kasi yan. So, 500,000. Yung budget yan sa ticket, sa mga travel insurance. Tapos, bukod pa dyan, depende sa pagkain, kung ano yung kakainin nyo, kung may bibilhin pa kayo, mag-shopping kayo, so mas malaki pa. So yung gagastusin nyo pa sa Pilipinas, allowance, baka kung mapasobra kayo, baka aabot ng 1,000,000. So, yun. So ang nasa isip namin ni Mrs. ngayon, basta yun lang yung budget namin, pauwi ng Pilipinas, pagdating ng Pilipinas, so hindi naman kami magastos kasi yung mga kamag-anak, mga pamilya ko, hindi naman sila ganun na pagdating na gusto nila ng pasalubong, gusto nilang ganito. Mga kamag-anak ko mga kabayan, walang problema. Mga kapatid ko lang problema kahit hindi ko sila bigyan ng pasalubong simula pa nang nag-apunta. Pero ako nagbibigay kasi ako dati, kusa. Pero hindi naman yung mamahalin. Yun lang, para lang sa kanila, yung kunti lang. Tapos hindi na yung buong pamilya, buong barangay binibigyan ko kasi nga hindi naman tayo pumunta dito sa abroad para lang sa kanila. Kasi maintindihan naman nila tayo. Naintindihan naman ako ng pamilya ko pag gano'n. Importante, nakakapagbigay tayo sa kanila kahit maliit man yan o malaki. At yun, gusto ko rin magbakasyon dahil nga yung company ko mga kabayan, libre ako sa ticket. Yun yung pinaka gusto ko din magbakasyon, gagamitin ko siya. Dahil kapag hindi ko siya gamitin, kukunin ko lang yung pera, mayroon na siyang tax. So 42% yung ibabawas nila. So halos kalahati yung mawala. Tapos ibibigay nila sa akin yung pera, bawasan. Kasi dito lahat kasi ng matatanggap mo sa Greenland, bawas yun. Kaya yun, gusto ko magbakasyon. So ngayon, nakaplano kami na magbakasyon at ang problema ko na ngayon, yung papers sa pag-fill up kasi hindi ko kabisado. At meron tayong kababayan dito na pwede kong magpatanungan dahil nga dadaan kami ng Paris, then tapos sa Denmark, papasal ko yung mga bata. So ito ay pagkakataon mga kabayan, no? Dahil yung kasiyahan kasi ay minsan lang yan mga kabayan, kung may pagkakataon, mayroon naman tayong budget. Why not, no? Na hindi natin igala yung mga anak natin. Bigyan natin sila ng oras kung gusto nila kasi bata sila eh. Ako hindi ko man naranasan yung mga ganun, so gusto ko iparanas sa kanila. At saka itong gagastusin ko naman na pera ay ito naman ay
pinagpawisan at pinagpaguran ko dito sa pagbablog ko. At yun sa YouTube talaga yung malaki yung suporta ko dito. Ako talaga yung nagpapasalamat. Hindi ko talaga akalain mga kabayan na maaari kaming makabakasyon ngayon. Sakita ko lang sa aking YouTube. At isa yan sa pinapasalamatan ko sa inyo sa patuloy niyo yung suporta sa akin. So ito lang po yung magagawa ko sa inyo, yung maipakita ko yung view dito, ano yung buhay dito sa Greenland. Actually mga kabayan, kung sa Pilipinas kayo, tapos hindi nyo naranasan yung ganitong lugar na malamig, tapos ito, gustong-gusto nyo talaga makapunta dito, parang feel nyo, nandito na kayo sa lugar na kung saan na maganda na, masarap yung buhay. Pero yung mga tao na nakaranas ng lugar na malamig, tapos ganito, walang mabuhay, walang puno, talagang mamimiss nyo yung Pilipinas. Depende din kung galing ka sa Pilipinas na magulo, mas maganda na dito. Pero kung sa Pilipinas ka naggaya sa amin sa probinsya, nako, mga buko, yung mga kamuting kahoy, saging, kamote, tapos talbos ng kamote, yun talaga yung namiss ko sa probinsya. Yung hangin, masarap. Pwede kang mag-short, t-shirt, maligo sa sapa, dagat. Yun, magagawa mo lahat. Sa atin, kumpleto talaga sa atin. Ang problema lang yung gobyerno sa atin, tsaka yung opportunity. Wala, maliit yung opportunity, tsaka yung sahod mo, hindi naman sakto sa pamilya mo. Kasi mga kabayan, kung okay lang naman yung sahod sa Pilipinas at saka yung education, hospital, libre lang, siguro uuwi na ako kasama yung pamilya ko. Nandito lang naman kami sa Greenland para sa kinabukasan nila, makaipon kami ng pera. Hindi naman kami nandito sa Greenland na yung iba kasi sa tingin nila na parang yung sarap-sarap, saya-saya na talaga namin dito. Totally full, masaya talaga. Pero sa totoo lang, namimiss din namin yung Pilipinas, mga kabayan. Sobrang namiss namin yung Pilipinas. Wala. Para sa akin, masarap pa rin tirahan yung Pilipinas. Pero nakadepende naman kasi sa tao kung saan siya nanggaling, saan siya nangmula. Kung magulo yung buhay sa Pilipinas, mas maganda yung ganito. So ngayon mga kabayan, pupunta kami dun sa Maikwan. May nag-i-ski dito. Abangan natin. Snowmobile. So ito yung mga isa sa mga activities dito. Ito po yung dinadaanan na papunta doon, yan sa dulo mga kabayan, no? Tapos doon. So alam nyo ba dito, mayroon ng mga namatay dito. Kada winter yan, yung nakaraang buwan may namatay dito, babae, na bagsak yung ulo niya kasi wala siyang helmet, namatay, sabi ng kasama ko. Nung nakaraang taon din, mayroon ding namatay, natabunan sila ng snow dahil pumunta sila doon sa kabilang bukid, sa kabilang bundok na yun. Kasi itong mga bundok na to dati, makakapal yung snow, ngayon medyo manipis na siya, natabunan sila, tapos hindi na sila mahukay. Nung nahukay, napatay na. Kaya ang delikado niya yung snowmobile. So ngayon pupunta tayo dun sa mga kabayan, mag-i-ski daw si Axel. Sa mga kabayan, papunta tayo dun sa may lake, yung lake na tumigas dito. Kasi mag-i-skiing daw si Axel. So pagbigyan muna natin dun saglit lang. At yun, tara, samahan nyo kami. Like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak.
She writes down cities on her wrist. So, daan muna kami dito sa lake. Ito po yung lake dito na nagpo-frozen na. So, ayaw ni Axel yan, may nag-skiing. Ayaw ni Axel gamitin yung skiing niya kasi gusto niya skating. Dahil nga, bukas itong container dito. Libre kasi yung gamit dito mga kabayan ko. Hindi naman namin alam na bukas pala. Ayan. May skating dyan? May skating? May gamit? Ito. Ito yung mga container. May mga laman ito na gamit. So, kuha si Axel dito ng kanyang Ito. sample. Ito. 36. Ha? Ang bilas. Dilingin mo. 38. Hmm? 38. Asan? Ito siguro, sige. 38. Pwede yan. Ito, mga libre lang to dito mga kabayan. Gamitin mo lang. Ibalik mo lang pagkatapos. Hindi ko lang alam ito, 38. Ano 38? May 0.5 pa yan? Hindi ko alam. 38 lang. Sige, suotin mo yan. Hanapin natin yung ito, partner niya. Wait lang. Tingnan mo kung malaki. Baka malaki niya. Uy! Upo muna, upo muna. Dito, upo. Huwag kang maganon. Hindi man yan ski. Dito, upo ba? Upo. Hindi ka nga dyan makakuan. Tingnan mo kung baka malaki yan. Ito, marami pang size dito. Okay yan? 37? Baka ito. 38 to? Masakip? Yung muna pa? Masakip o malaki? Malaki? Hindi man. Okay naman to. Or ito? Ito. Maganda to. Okay. Ano to? So yung isa niyan? Ano yung isa? Ano? Ito. Ito, nakahanap si Axel. Doon mo muna suotin sa dulo. Tara na. Ito naman. Tanggalin mo muna yan. Asan sapatos mo? Ayan. Ako ni mo ganda. Ayan, punta tayo dun sa unahan. Pupwesto si Axel kasi may mga bata dito. Ang sipag magpala ng mga bata dito. O yan, pinapalawak nila. Yan, tulungan natin sila dito, ha? Wala ka gloves? Meron kami nito. Yan, pangkuan lang talaga yan. Yung panglakad. Pangtakbo. Yan. Ito si Axel, nakapili niya sa kanya. Yan, medyo madulas yan. May kaibigan ka dito? Suotin mo na. Ito sa akin siguro suotin mo. Mainit talaga to. Ayusin mo ha. Ayusin mo suot. So, hindi siya nilalamig. Yung isa. Upo ka muna. Upo ka. Ganyan. Ano? Ayan, so susuot na si Axel ng kanyang skating boots kasi susubok sa dito. Marunong ka pa nito? Ha? Wala. Subukan niya dito kung marunong pa ba siya. Ito yung mga kasama niya dito. Pinapala nila ito para lalawak kasi napuno na ng snow. Ito kasi tubig ang ilalim nito mga kabayan, no? Tumigas na siya dahil sa lamig. Itali mo, liston. Hindi ko marunong. Itali mo. Hindi ko marunong. Maipit yan. Ikaw ba? Ayan, marunong pa siya. Marunong ka pa? Ha? Tagal-tagal na din siya hindi naka-skating eh. Ayan, marunong pa siya. Uy, bagsak. Takbuhin mo, takbuhin. Ayan, si Axel skiing, pwede siya.
Snowboard na lang din niya nasubukan. Yan siya, yan siya. Yun! Gi, takbo! Takbuhin mo! Yan! Uy, galing! Pagkitaan mo sila, oh! Halo, kamak! Cold! Oh, grabe, galing mo na! Hakbang mo, ihakbang mo! Yan, ihakbang mo, ganoon! Sige! Kuha na ako eh. Magaling na ako magsabi pero pag ako gumamit yan, dulas tayo dyan. Sige. Yun. Ayan. So ito yung isa sa mga lipangan dito sa Finland mga kabeno. Ito po yung skating. So tatlo lang sila dito. Hello. Hi. Tatlo lang sila dito. Nag-skating dito. So dati mga kabeno, ito po ay tubig. Sa panahon po dito ng summer, ito ay magiging tubig to dito kasi ito po ay lake. Kaya ngayon, tumigas siya dahil nga sa sobrang lamig dito. Ito po ay mga snow na po ito na lalaglag sa itaas. Kaya nangyayari, itong lake na to natakpan siya ng mga snow. So, para makapag-skating sila, so tinatanggal nila itong snow. So, kapag mag-snow na naman, tatanggalin na naman nila ito. So, napakakapal na dito. Yan na si Axel, oh. So, magaling na si Axel, oh. Dati, kuhan pa yan. Madalas siya natutumba. So ngayon, marunong na siya. Parang pangatlong subok niya na dito. Kaya ito lang talaga yung libangan dito. Wala ka naman ibang pwedeng gawin dito kasi puro snow. Kaya dito, makisabay ka dito kung ano yung libangan dito para hindi ka ma-stress. Pag sa loob ka kasi lagi ng bahay, mataas yung chance po na ma-stress ka dito. Dahil hindi ka naka-exercise. Oh, you're good. Oh. Ang galing niya, Axel, oh. Oo. Ganun siya, oh. Ganun siya, oh. Magaling yun, oh. Babae pala yun. Gusto ni Axel hawakan daw yung camera habang nag-i-skiing daw siya. So, ngayon pahawakan natin sa kanya mga kawan habang nag-i-skiing siya. Ganun ka lang, ha? Okay. Yan si Axel mga kabayan kasi sabihan ko na aalis na kami muna kasi kakain muna kami dun sa may Pinoy store. Malapit lang kasi dito. Ayun po yung Pinoy store dun sa unahan. Axel! Kain na tayo dun sa may Pinoy store. Kakain na kami dun sa may Pinoy store. Sama ka? Tara na. Daanan ka lang dito? Daanan ka lang namin? Kain kami dito sa may Pinoy store. Kakain kami sa may Pinoy store. Sama ka? Sama ka na? Ano? Sasabihin na lang ako yung ano pagkain. Dalan ka lang namin pagkain? Dito ka muna maglaro? Sige. Daanan kami dito, ha? Naglalaro doon si Axel. Muna dyan, kasama nyo. Ha? Ano bilhin mo doon? Hotdog? Kapag yung may ano, pinapay. Sige. Sige. Diyan ka lang, ha? Tubig. Sige. Yan. Punta muna kami dito sa may Pinoy restaurant. Kakain muna kami ni Mrs. at saka si Amaya. Si Axel. Ayaw niya sumama kasi magpaiwan pa. Bago pa kasi sa dito naglaro. Wala kasi siyang libangan talaga dun sa bahay. Pag uwi na kami sa loob ng bahay lang siya, magbo-board siya. Pag computer lang, yun lang. Kaya mas gusto niya dito muna maglaro. So hayaan muna natin siya. Saka complete gear naman siya. Meron naman siyang suot. At saka malapit lang naman mga kabayan. Ayan lang po sa gilid dyan. Yung grab and go sa Pinoy store, Pinoy restaurant. So dahil gutom na ako, gutom na din si Mrs. Gutom si Amaya. Kagising lang ni Amaya. Hindi niya namin pinalabas kasi sobrang lamig. Napakasakit ng lamig. Kasi si Mrs. sa loob lang ng sasakyan. Ayun, so nandito na po kami sa Filipino restaurant mga kabayan, no? Ito po si Axel, sumunod na din sa amin kasi siya na lang daw mag-isa doon. Alas 9 na kasi ng gabi dito. Ayun po yung ulam niya, pansit. Yan. So, Mrs. Thai box naman to. Ito si Amaya, oh.
Sinusubuan ko lang din siya ng kanin. At ito po yung itsura dito ng Filipino restaurant. Ito po yung mga menu nila. Oh, yan. Yung nagluluto mga Pilipino. May family box, Thai menu, may Korean, Filipino, Chinese, Japanese, ayan, may Indian, Vietnamese. May mga manok din, American, burger. Ayan. Ito may mini grocery sila dito. Ayan. So, kain po tayo mga kabayan. Ayan. So, nandito na po kami sa bahay mga kabayan. No? Paakyat na po kami dito na naman sa hagdan. Simula po dito. Ang akyatin namin ito. Ayan. Kaya napakahirap dito pag may bata. Kasi kailangan mong alalayan. Ayan. Tingnan mo. Tapos malakas yung hangin. Napakalamig. So, ito yung oras natin. Oh, alas 10. Alas 10 ng gabi. Pero, ayan. Kitang-kita pa rin yung daanan. At ito na yung pabalik na yung araw sa 24 oras. Ito yung buong paligid natin. Oh. Malamig. Medyo tumigil yung snow ngayon. Ang sakit sa kamay. Kailangan na namin makapagpahinga sa loob ng bahay dahil alas 10 na po. Mag alas 11 na ng gabi. At yan. Let's go kuya kay lamig. Sakit na sa kamay. Ito na yung huling akyatan. At palakad na naman doon straight. Ang sakit sa kamay. Lamig. Let's go, Amaya. Go inside. Yan. Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan sa akin kung hindi iyan ibinigay sa iyo mula sa langit. Kaya't mas mabigat ang kasalanan. What happened, Jesus? Nagdala sa akin dito. What happened ni Jesus? What happened? Dugo. Naghanap siya ng paraan upang palagain si Jesus. Ngunit nagsigaw Kawawa? ang mga Hudyo. What happened, Jesus? Ano ang taong iyan? Hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sino mga nagsasabing siya ay hari ay kalaban ng emperador.